So yun, at dahil maaga pa naman guys, di ba, galing na tayong dibot na ganyan, dumaan muna tayo dito sa Barangay Real, dito sa San Luis. Kasi dito guys, mayroong isang sapa na kakaiba. Shall we begin? Let's begin now. Yan. So, at ngayon guys, nandito na tayo. Ang Kuli-Kuli Banjo na dating banyo sa spring ay isang tourist attraction na pinagmamalaki ng bayan ng San Luis at pagmamayari ng pamilya Marzan. Noong panahon ng pandemic ay bawal lumabas sa mga tao. Kaya naman na-discover ang site na to bilang magandang pasyalan. At dahil taga-ibang planeta ako, ngayon ko lang nalalaman ang mga bagay na to. Hindi mahirap hanapin ang lugar na ito guys kasi may mga signage sa bawat daan na papasukin mo. Pero kung di ka marunong magbasa, ay problema mo na yun. Hindi nga pala advisable ang mga malalaking sasakyan sa pagpunta rito guys. Dahil ang daan papasok dito guys ay para lamang sa mga malilit na sasakyan. Kaya kung malaking sasakyan ang gamit mo, iwan mo ito sa baba at maglalakad ka ng mga 15 minutos. Noong una guys ay nagtataka talaga ako, ano bang meron dito sa spring na to nakakaiba at bakit dinarayo ng karamihan? At nagulat na lang ako guys na makita ko ito na malapitan. Dahil ang ganda pala talaga ng mga bato nito. Para siyang para siyang semento. Oo guys, nakakamangha. Akala mo kagawa ng tao. Pero hindi, isa itong natural at gawa ng kalikasan. At bukod doon, napakalamig ng tubig at buhay na buhay. Ang kaso guys, bukod dito sa dalawang batang ito at sa kanilang mga tatay, na parang mga local pa ata, ay wala na akong ibang nakitang tao. Napansin ko kasi na parang hindi na maharap na may-ari na i-maintain ang lugar na to. Kaya shoutout po sa may-ari ng Kuli-Kuli, si Sir Pancho Marzan. Alam nyo po, napakaswerte nyo at nagkaroon kayo ng ganito sa inyong lupain. Kumbaga, ito po ay 1 in a million. Nakatala na rin po ito na isa sa mga tourist attraction ng San Luis o ng buong Aurora. Ang kaso sa napansin ko, kailangan lang ito ng kunting linis. Kasi guys, bukod sa namamangha ako sa paligid, ay hindi rin mali sa isipan ko na mayroon kami ibang kasama dito na nakaabang lang sa paligid. Kasi kung mapapansin nyo guys, pati ang kapal ng damo sa paligid ay natural na rin. Grabe kung pwede ko lang sana itong ilipat sa aking bukid. Kung sa ibang lugar nga na nilagyan lang ng table at saka upuan sa gilid ng kanal, ay dinadagsa na ng tao. Hindi ako plastic na tao guys, kaya hindi ko alam kung paano ko i-promote ang ilog na to. Siguro nagkataon lang na ngayon ako nag-vlog na hindi pa talaga naharap ng may-ari na i-maintain ang lugar na to. Malay ba natin baka may magandang plano ang may-ari sa lugar na to. Pero sa ngayon guys, masasabi ko lang, napakalamig at ang linis ng tubig at tayong mga dahon na naglalaglagan mula sa mga puno ang makikitang kalat sa paligid. At alam nyo ba guys na kaya pala napakalamig ng tubig nito ay nagagaling ito sa bukal na nasa kalapit na bundok ng Minoli. Nasa tingin ko ay parte rin ng Sierra Madre. Kung mapapansin nyo, hindi ako nadudulas dahil magaspang yung bato guys at walang lumot. At yung mga kulay berde na nakikita nyo sa mga bato guys ay hindi lumot yan, kundi yung mga maliliit na halaman. At dahil summer ngayon ay hindi gaano malakas ang tubig na umaagos. Pero kahit ganon ay makikita mong buhay na buhay pa rin talaga. Pero alam nyo guys, sa lahat ng kinakatakutan ko sa tubig na malamig ay ang linta. Kaya nagdadalawang isip ako kung maliligo ba ako o hindi. Maalala ko yung huling kumapit sa akin na linta. Sa gulat ko, nahati ko sa dalawa. Noong una guys, hindi malinaw sa akin kung para saan to. Napagtanto ko lang nung lumambitin na yung bata riyan. Gusto ko sana subukan guys, kaya lang pinigilan ako ng konsensya ko. Tatlo kasi ang pwedeng mangyari guys kapag ka lumambitin ako diyan. Dahil sa elepante kong katawan, pwedeng mabali ang hawakan, alagot yung tali, o baka mismo yung sanga pinagtalian guys ay mabali. Sobra naman ata yun. Pero dahil inahatak ako ng tubig, yan, di na ako nakapagpigil. Hindi ko masyado nilaksan ang pagtalon guys dahil baka mamaya tumalsik lahat ng tubig. Aba, ikaw baga naman na may gaya-elepanting katawan na bumagsak diyan. Ewan ko lang kung may tubig pang matitira. O diba, akala mo ka ang lalim ng tubig, igabewang lang naman pala. Alam nyo ba na mga kalabaw namin dito, bukod sa mga sisipag, ay magagaling din lumangoy. Aba, teka, ako pala yan ah. Abay, kapogi naman kalabaw yan. O guys, hindi masyadong malalim ang tubig dito, kaya safe ito sa mga batang nasa 5 taon pataas. O diba, para ako nakalunok ng pakwan sa laki ng aking leg. Grabe namang lapad ng leg
yan. Nung umalis yung mga bata guys ay mag-isa na lang talaga ako. Kaya naman para ako nag-iisa sa paraiso. Dito naman guys yung pangalawang pool. Mas maliit pero mas malalim. Tignan nyo guys dahil sa lilaw ng tubig ay talagang kitang kita mo sa ilalim nito. Kaya heto na naman ang elepante. Pero alam nyo guys, kayo na ko pa tinitignan kung may isda, wala talaga akong makita. Kaya sabi ko, abay takot yata madaganan ng mga isdang ito ng elepante katawan na to. Kaya yun, nagsipagtaguan silang lahat. Pero alam nyo guys, habang naglalangoy ako dyan ay bumalik ang alaala ko ng kabataan ko. Bakit nawala ba? Sa amin kasi guys, pagkatapos ng bagyo ay may mga ganitong kalalim na tubig sa ilog. Kaya naman habang hindi pa bumababa ay sinasamantala namin ang pagkakataon. Dahil kapag hindi na naman umulan ng 5 araw na sunod-sunod, ni anino ng tubig ay wala ka talaga makikita. Kaya hintayin mo na naman na bumagyo. At yun, sinong lalaban ng paputian ng hita. Isa pang idea na pwede kong imungkahi guys. Kung kayo ay nagbabalak na magpakasal, maghanap muna kayo ng pakakasalan. Ay hindi, joke lang. Kung kayo nagbabalak na magpakasal at naghanap kayo ng lugar for prenup, guys, masasabi kong napaka-perfect ng lugar na to para doon. Parang gusto ko tuloy i-remake yung prenup namin ni Mrs. Kaya naman sabi ko, subukan ko nga mag-practice. Kaya lang guys, para ang sama ng tsura ko dito. Abay, para naman akong buntis ng mga anak. Pagbigyan nyo na ako guys at kunting panahon naman na ilalabas na yan. Wala, sige, ito pang isa. Abatay ka, iba na yata tong post na to ah. Ginasal naman na kasi ako guys, kaya pasensya na kung ganyan ang mga post ko. At ito ang matindi. Huli ka, Balbon. Uy, dinadama ko lang yung agos ng tubig diyan. Tama na nga lang at baka may masok ka. Hindi nakakasawang maligo dito guys dahil nakakamanga ang tanawin sa paligid. Naintriga ako sa kung ano pang nasa bandang taas nito kaya sinilip ko. At yun nga, meron pa akong isang pool na nakita. At wow, grabe, ang ganda niya guys. Kaya lang guys, halatang matagal nang hindi nagagalaw ang banda rito. Bali, ito na yung pinakataas guys na may pool na pwedeng paliguan. At talagang mamamangha ka sa bawat sulok nito. Kaya sabi ko, kung ako may-ari nito, talagang gagawin kong parang paraiso ang lugar na to. Tamang-tama, mahilig pa man din ako sa mga halaman. Pagkatapos ng pool at mini falls na ito naman makikita nyo sa bandang taas nito. Mukha siya maliit na kanal guys, pero kung ting ayos lang nito ay pwede rin itong paliguan. Grabe, super relaxing talaga dito guys. At kung puno-puno ng libag ang likod mo, ay pwede mo lang itong ikuskus sa mga batong narito. Aba, sa gaspang na mga batong ito, iwan ko lang kung di pa matanggal ang mga libag na yan. Actually guys, meron siyang entrance fee. At alam niyo magkano? Ayan lang oh. Jaran, 10 pesos. 10 pesos yan guys. What? Oh, 10 pesos. 10 pesos na nga lang. Wala pa yung may-ari guys, wala yung may-ari kaya no, sabi ng mga nandito, eh kahit wag na lang daw. So aalis na tayo. Oo guys, sayang, hindi ko nakausap yung may-ari at wala. Itatanong ko sana kung ano ang plano niya o kung mayroon ba siyang plano para dito sa kuli-kuli banjo na to. At yung entrance fee ko, pakihanap na lang sa may puno ng niyog. Salamat po sa panonood. Lagi nating tandaan na ugaliin nating ipagpasalamat at pahalaga na mga bagay na binigay sa atin ng Diyos.